Ano ba yung reasonable increase? Kasi nga, any increase will never be enough unless siguro bigyan mo ng 1,000 yan sa isang araw na increase, big time. Pero ang problema, hindi naman ibibigay yun most definitely, no? Ano ba yung reasonable increase? Okay. Well, at the very least, no, una, ipagpalagay natin yung 89 pesos lang yung minimum wage yung 1989. Pagpalagay natin, sapat na yon. Okay? I mean, ibang issue pa yan kung sapat, hindi yung sapat. At the very least, di ba dapat sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin? So, gano'n lang. Kumbaga, pinaka-bare minimum, every year, kumuha ng calculator, kung ano may inflation rate, taasan yung sahod, katumbas sa inflation rate. Pero yun nga, in 16 regions, hindi yung ginawa. So right now, I think depende sa region. Ang pinakamalala, I think, sa BARM. Sa BARM, I think, para mahabol yung halaga ng sahod today, sa halaga niya in 1989, 400 pesos ang kailangan na wage hike sa BARM. At yung 400 pesos na yan, hindi magiging super maalwan na yung buhay ng mga taga-BARM. Binabalik lang yung halaga ng minimum wage to what it was 35 years ago. Yun ang pinakamalala, naalala ko na dun sa BARM. For other regions, I think maybe Western or Eastern Visayas, I think about 70 pesos lang ang tinataas. Sa Calabarzon, I think about 40 pesos. Pero ang point lang, kung ang minimum na pag-uusapan, sana sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. And if you average all the mga pagkukulang sa mga wage hikes in 35 years, I think sa pag-alala ko, we computed about on average at least 165 ang pagkaalala ko na kailangan na average hike just to return to 1989. So ibang usapin pa yung improving the standard of living, ibang usapin pa yung pagsabay sa productivity ng manggagawa, ibang usapin pa dun sa making sure na yung ekonomiya mo masigla because may enough demand sa local economy. So ano lang yun? Bare minimum talaga yung just to keep up with inflation. Babaan muna natin standards natin. Pwede naman for the sake of argument. I'm being sarcastic kasi like kung inuulit yan dito sa programa. Kasi minsan sinasabi ko, I talk about good governance, the need for civic education and civic, yung commitment, yung empowerment ng citizens. Pag sinabi ko wag bumoto sa magnanakaw, ang dami pa ring bashers. Sinabi, di bumoto tayo sa magnanakaw. Okay, kung ayaw nyo ma-frustrate, edi babaan natin standards natin. Let's not expect much from our leaders. Anyway, ano lang naman to? I'm being sarcastic. Okay, sabi niya sa computation niyo is 165. Ano yan across the board? Tama ba? Ano yan, that's averaging across yung iba't ibang regions. Kasi yun nga, dahil iba-iba yung binibigyan ng mga wage hikes in the 16 regions, medyo distinctive sa akin, naalala ko talaga na sa BARM, about 400 pesos ang kailangan para mabalik dun sa the level it was in 1989. Then I'm not, sorry, hindi ko maalala top of mind. Okay. I think Calabarzon, about 40 pesos para mabalik sa halaga noong 1989. Tapos so, nag-range between that. So kung average yun, about 165, I think. Kung ipapantay siya dun sa old levels, no? Pero kasi, yung sinasabi nyo, yung computed against inflation, I remember ginagamit din yan argument sa mga collective bargaining discussions, CBA discussions. Kasi, diba, I remember, sarili ko experience before, nung part ako ng CBA, ginamit din namin strategy yan, or ginamit namin siyang argument. But hindi na natin i-compute sa inflation. Pero lagi may balik din yung management, no? And siguro iba-iba rin yung konteksto. Baka naman, hindi ba ano yun, counterproductive din. Baka ibang mga kumpanya, hindi kayang i-absorb yung ganong klaseng wage increase computed against inflation. Alam nyo, Sir Christian, ang dami lang na-attendan ng mga hearings ng Ibon on wages, whether in Congress or even itong nakarang linggo dun sa Regional Wage Board. Alam mo, every hearing na ma-attend ko, yung mga labor groups, yung mga union, ang daming datos, pinapaliwanag kung bakit kulang na kulang yung sahod nila para sa pangailangan. May academics din, like again, last week, there are a few professors from UP nagpresent ng analysis nila. And of course, yung Ibon, present namin yung sinishare ko ngayon. Ang never ko nakita, and again, we'd be happy to be corrected kung mali kami, ang never namin nakita, an employers group showing the financial statements of even a single company na hindi kaya ibigay yung dagdag sahod. And sa amin, that's a big thing Kasi tama kayo. May kahirapan kaya ang isang negosyo na at kahit sumabay lamang sa inflation? Maybe,
But for some reason, very, very strangely, sa dami ng mga hearings na yan, wala pa ni isa na nagpakita. At yun nga, example ko lang din uli, the last couple of hearings I attend namin, whether than NCR Regional Wage Board hearing o yung Legislative Wage Act hearing sa Congress, sorry, I mean, may pagkayabang yung mga employers. Kumbaga, maglalatag ng napakaraming datos yung labor groups. Yung supporting NGOs like Ibon, supporting academics, ang dami-daming numbers, daming datos. Ako, personally, nayabangan ako. Yung employers tatayo doon, babasahin yung list ng kanilang mga members, tapos mag-express ng opinion, hindi namin kaya. Tapos ang laban. And promise, kung anyone na pupunta sa mga records sa mga hearings na yan, makakita, at hindi to exaggeration, mas marami pang logo at pirma yung position paper ng employers group kaysa teksto. So alam mo yun, So, naninindak walang sila by... datos. Walang datos talaga. And that's not, hindi na exaggeration. Literally, example ko lang, top of mind, naalala ko yung binigay na report ng position paper ng about 20 labor groups, Philippine Chamber of Commerce and Industry, ECO, pat iba pa. Walang biro. Page 1, mga 3/4 logo. Tapos may mga 2 paragraphs saying, hirap magbigay ng sahod, delikado yan. Page 2, mga halfway down, tapos yung text hindi namin kaya. And then yung balance ng page 2 at page 3, pirma ng bawat employers group. So parang isip namin, that's how wage setting goes. It's not about the facts first. It's not about yung pangailangan. It's about yung babrasuhin or mananakot or whatever political influence na meron ng negosyante over whether it's the Congress or unfortunately even the regional wage boards na right now main body natin for wage setting. Kasi ang panakot nila usually dyan, pag patuloy yung pagtaas or mas frequent yung pagtaas ng minimum wage sa mga regular employees, yan, di ba? Yan ang basehan ng computation for the retirement. Hindi po ba? So, iniisip nila mas manganganak yung resources na kailangan na ilabas. Pero tama kayo, no? I remember kasi dati, ang observation ko naman sa mga kumpanya, parang least priority nila yung human resources, no? Parang they can invest a lot of resources on many different things, pero parang iniisip nila, mas okay yata tapyasan itong parte ng human resources. Pero in fact, yun dapat yung bumubuhay, di ba? Actually, yan sakto. Ang galing ito. Kaya paano ko nyo eh. Yun eksakto yung problema. Tao sila, di ba? So, ibig sa ituring na yung manggagawa ay katuwang ng negosyante sa pag-produce ng produkto or serbisyo at pagbebenta nun. Ang turing ng negosyante na may kontrol ng negosyo, isa sa mga input sa kalakal ng negosyante. And of course, ganoon naman yung natural na iisipin, di ba? Para makatipid sa input, para makalaki ng tubo, bababa mo yung presyo ng mga ini-input mo. Unfortunately, tao yung manggagawa. So kung yung attitude sa manggagawa is the same attitude as all the other inputs niya, ang tendency, ibabaratin talaga. Because yung kabawasan sa binabayad sa manggagawa, in the same way na kabawasan sa binabayad sa lahat ng inputs, that actually means dagdag na tubo dun sa negosyante. At yung grabing attitude na yun na hindi taon turing dun sa manggagawa, hindi katuwang sa pag-produce ng produkto para ibenta sa merkado. Without realizing, or not, maybe realizing but not caring, kung wala yung manggagawa, wala yung produkto eh. So, alam mo yun, medyo na-diminish to kalakal o production input lamang manggagawa. And that's I think, yung ganong klaseng attitude, unfortunately, tumatagos sa marami negosyante. Not all, I mean, may mga kaibigan ako na negosyante who've tried very hard to give decent living wages. Pero, in the end, yung umiiral talaga na patakaran, whether declared or not, is ang negosyante, ang turing sa mga gawa kalakal, na ititipid mo talaga. Kahit na grabing epekto sa kanilang kagalingan at sa kanilang mga pamilya. Actually, ang related issue nga dyan sir, ay yung pagpasok ng AI doon sa workplace na hindi pa natin masyado napapag-usapan. I think we haven't had enough conversations or public conversations about the impact of AI sa workplace, no? Kasi kung ganyan yung pagtingin generally ng mga kumpanya sa kanilang mga human resources, paano pa pag pumasok talaga yung AI, di ba? Na pwedeng i-replace yung human hands, yung trabaho, yung human skills, di ba? Nakikita na natin yan sa mga parking spaces. Hindi naman AI yun, di ba? Pero my point is, kayang gawin ng makina yung ginagawa ng tao, di ba?
So I think we should have more conversations about that, diba? What do you think? Actually, ako may two-step attitude ako dyan eh. Naalala ko, the first time na naging activista ako, may manakusap akong unionista. At syempre, coming from a kind of comfortable life, feeling mo, in general, you believe in humanity, mabait sa isa't isa. Isang hindi ko makalimutan na kwento, yung bilang yung pagpunta sa banyo. Sa export processing zone to. So ganun ka, this is like the 1990s pa ha. So ganun ka bilang yung oras sa manggagawa na bilang yung kanyang pagsi-CR. Yung lunch break, parang 15 minutos lamang, may breaks for coffee or whatever sa umaga, maybe 10 minutes sa hapon. So grabe yung control over the workplace in the 1990s. So ngayon, hindi ko makalimutan, nakakita na ako ng mga videos, yung AI na monitor yung automated na kasi, literally every second na pagkatrabaho ng manggagawa. Kung bumabag, lalo na kung sa workplace, di ba, may mga motions na repetitive. So napaprogram nila, makita nila kung nagbabagal yung manggagawa. Kung mawawala sa pwesto, monitor din nila. So ako, first step siguro na problem sa AI, even before thinking about yung disruption, yung very strong tendency, gagamitin ng mga negosyanteng AI in the spirit of increasing productivity, i-exert nila yung maximum control over yung mga manggagawa, syempre, at their expense. So kung nagagawa nga lang gano'n ka-oppressive na workplace ngayon, it's even worse with AI. Tapos, ibang usapin pa yung displacement. Yung the threat of displacement, ngayon nga, takot-takot yung manggagawa mag-union. Kasi, di ba, may banta, maggugulo ka, destabilizer ka, tatanggalin ka. Over the last 30 years, ang ganong klase pag-atake sa union, apart from pinapatay yung mga leader manggagawa, apart from binivilify as mga komunista, terorista, whatever, combining all that, actually nagulat ako eh. Alam niyo ba about 6% na lamang ng workforce ang unionized, ng salaried workers ang unionized. So Ilan, not even 6%. Not counting na yung mga ipuwera natin yung mga informal sector na talagang hindi naman nasa organized workplace. Amazing yon. So even yung nabanggit kong CBA kanina, that's how few of our salaried workers are actually covered by CBAs.